Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 20 ng Setyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:50 ng umaga. Araw po ngayon ng Saturday. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa pinayagan si Bryce Hernandez na lumabas doon sa detention niya at maghanap pa ng mga ebidensya. Ang title ko po ngayon ay Senado pinalaya si Bryce Hernandez ng 12 hours maghanap ng ebidensya. Ayan po, no? At okay po yan, sang-ayon po ako dyan. Tama lang po yan ang ginawa ng Senado para makahanap si Bryce Hernandez ng mga ebidensya. Unfair po kasi kung nasa detention na siya, ay paano siyang makakakuha ng mga supporting evidence niya, di ba? Ay lalo na tayo sa ating trabaho, kung minsan marami tayong tinatago na file. Opo, puwera pa yung hard copy, puwera pa yung electronic file, o kaya naka-hidden pa para hindi nakikita ng iba. Ganun po yan O kung minsan mayroon tayong backup file sa electronics, hindi ba? Ayan po So, okay po yan. Basta gwardyado siya at saka limitado lang yung oras niya. Yun Unfair kasi kung yung mga malalaking isda o malalaking kasangkot dyan, malalaking tao na kasangkot, pagala-gala, ay samantalang siya ay nakakulong o nakadetine. Hindi ba? Unfair po yun. Dapat bigyan talaga ng pagkakataon na mangalap siya ng mga ebidensya. Deuteronomy 17 verse 6, on the testimony of 2 witnesses or 3 witnesses, the condemned shall be put to death. He shall not be put to death on the testimony of only 1 witness. Ayan po pero ito sa ibang translation, the evidence of the testimony ay yun nga, kailangan dalawa. 2. Opo. Pero dito, the testimony of 2 witnesses. Ayan po Pero nga, kung nagtitestify ka, kasama na yung yung proof mo dyan may kaakibat na proof yan. Bawat nagtestify ka, mayroon yan. Opo. Hindi nawawala po yun. Hindi nawawala. Maliban doon sa testimonya mo, mayroon ka pang sasabihin na, ito yan. O kaya may ipapakita ka. O mayroon kang solid evidence na hindi nila pwedeng baliin pag nagtestimonya ka. Ganun po ang ibig sabihin niyan. On the testimony of 2 witnesses. Kaya nga, kailangan ni Bryce na may katuwang siya. Of course, mayroon na yung iba Okay na yun Yung may pira na nilantad ay bakit malalantad dun? O bakit maaata-atado nila yung mga pira kung walang pira? Hindi ba? At yun nga, ngayon ay pinagpipistahan na, inilabas na yung naka-blue
na damit. Dati kasi half body. O, ay propaganda po yan eh. Propaganda. Opo, hindi lang nila alam yan. Pero, ako, pinag-aralan ko yung propaganda movement sa UP. Nung kumukuha po ako ng Advanced ROTC, yan ang itinuro sa amin. Propaganda movement, civil disturbance, at saka crowd control. Aywan ko kung year 1977 yan at saka 1978, tinuruan kami yan. Lahat kasi ng Advanced ROTC sa Metro Manila, lahat ng Advanced ROTC ng mga university at saka college, sinentralize nila doon sa UP. Third year ako noon, at yan ang itinuro nila sa amin, yung propaganda movement. Ang nagturo sa amin ay Philippine Constabulary. Opo. Aywan ko, kasi maraming maraming civil disturbance, mga rally, nagra-rally against Marcos. Kaya ganun siguro tinuruan kami. Ngayon, yung nga ang nakita ko dyan, na ang unang ipinakita ay yung yung naka-blue color na damit blind item nga tawag dyan sa ngayon, Pero para sa akin, propaganda yun. Propaganda movement. Para lahat ng tao aabangan sino talaga yung naka-blue. Kung milyong katao ang nakakita yan, ay isisiwalat siya sa 3, adi magiging 3 milyon na ang aabangan na yan. Aabangan na kung sino yung naka-blue. Ay ayan ngayon, inabangan nila after how many days, ipinakita nila whole body si Alcantara. Ay hindi na siya makatanggi dyan. At ang una kasi na pinakita ay yung mga money, yung mga pera, hindi ba? Ay yung kasi ang mahalaga Ngayon, ang mahalaga, sino yung mga tao doon? Ayun ang pinakita sa litrato. Hindi natin alam kung may video pa yan na nagsasalita siya. Kasi ako, alam ko siya ang aatado dyan Hindi ba? Iaata-atado niya at ibibigay na niya kung kani-kanino. Ay baka na mahahagip doon ang mga pangalan, hindi ba? O ito kay Ataydi ito, hindi ba? O ito kay Jewel ito. Ay ganyan po inuunti-unti kasi nga propaganda yan Pero nga katotohanan. Katotohanan, kaya hindi ko rin ma-consider na propaganda movement lang yan. Pero nga, yung manner ng pagbigay nila ng information, hinahanda ka O kaya sasabihin mo muna sa mga kasamahan mo na, abangan natin ito. Sino itong naka-blue na ito? Ayun. Hindi na maitanggi ngayon ni Alcantara na siya yun. At parang nagmumustra-mustra pa siya. Hindi ba? At mayroon pang papel doon sa harapan na siguro baka yun ang mga listahan, hindi ba? Kaya kailangan talaga ni Bryce Hernandez na asikasuhin niya yung mga naitatago niya mga file. Ayan po. Baka napicturan din niya yung yung mga listahan hindi ba? Simple kung mag-atado ka ng pera may listahan ka kasi yung amount at saka kanino ibibigay. Romans chapter 1 verse 20. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ayan po nakasulat. Ay ano bang kaugnayan nito? Ay ito nga ay i-discuss po natin
Basahin ko lang na yung kabisado ko po, yung version. For ever since the creation of the world, His invisible attitudes are clearly seen. Yung qualities ng Diyos o attributes ng Diyos o yung characteristics ng Diyos, bagamat hindi natin nakikita yan, hindi natin nakikita ang Diyos, pero nakikita natin yan. Yun ang sinasabi dito. He is invisible. Hindi nakikita ba? Invisible attributes o characteristics niya, hindi natin nakikita, pero clearly seen ang nakasulat dito. Bakit? Being understood, naiintindihan natin by the things that are made. Ay dito that are made, pero sa iba that are seen. But the things that are seen, nakikita mo ba ang bituin? Opo. Ayan. Magtitestify yan na ang Diyos ay makapangyarihan. Nakikita mo ba ang dagat? O ang kalawakan? O ang mga burol, mga kaparangan, hindi ba? O ang kabundukan? Nakikita mo ba? Sinong gumawa niyan? Ayan na nga. Being understood by the things that are seen. Ayan po. Dito kasi that are made. Pero nahahawakan natin yan eh. Ayan mga kabundukan, hindi ba? Nakikita natin. Mga bituin sa langit, nakikita natin. Buwan, hindi ba? Kaya nga, kailangan ni Bryce ang makakuha ng mga ebidensya para clearly sa isipan natin na totoo yung sinasabi niya. Ayan po, kaya pinili ko ito. Forever since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen. Hindi mo nakikita, pero clearly seen sa pamamagitan ng being understood by the things which are seen. Ayan po, hindi ba? Yung mga ginawa niya. Even His eternal power. Naniniwala tayo ngayon na siya ay may eternal power. Walang hanggang kapangyarihan. Hindi ba? Ang Godhead. Ayan, ay yung Godhead, hindi na natin ikuan niya ngayon. Ay mahaba po yan eh. So that they are without excuse. So that there is no excuse. Ayan po, wala ka ng excuse. Ang ibig sabihin yan, pag naipakita na yung mga ebidensya. Ayan po, so that you have no excuse. Or ang sinasabi dito, ang tao, dahil nakikita niya yung bituin, nakikita niya ang kaparangan, hindi ba? Kabundukan. Pag nakikita mo lang yan, alam mo na may Diyos. Ngayon, ay kung sasabihin mo pa na walang Diyos, you have no excuse ang ibig sabihin yan. You have no excuse. Dahil hanggang ngayon, nakikita mo naman ang ang bituin sa langit, hindi ba? Ang sabi nga ni Job, tinanong niya yung mga tao ni Job, sino sa inyo makapag-rearrange ng mga bituin sa langit? I-rearrange mo nga yan? Kaya ba ng tao yan? Hindi Hindi ba? Yung constellation, hindi ba? Constellation pa lang tawag niya. Hindi, ay marami tayong constellation dyan eh. Sige nga, baguhin mo nga yung isa dyan. I-rearrange mo yung mga bituin dyan. Yun ang sabi ni Job. Kaya si Job, naniniwala na may makapangyarihang Diyos na gumawa yan. Okay ba? Hindi ba? Pero, we are seen. May nakikita tayo na ebidensya. Kaya, yan nga ang sinasabi ko na kailangan ni Bryce. At kung marami na yan, kung marami na, ay wala nang excuse yung mga senador na nasangkot dyan. Wala na silang excuse. Ayan po, hindi ba? You have no excuse. Kasi nga, naandyan na po ang mga dokumento eh. Ay ito nga si Joel Villanueva, sabi niya ipinakita niya yung libro na malaki, hindi ba? Libro, itinaas niyang ganyan.
binuklat-buklat niya. Saan dito, Bryce, kanya? Saan dito? Sa yung nga, GAA yun GAA? General Appropriation Act. Saan dito yung sinasabi mo na 600, ano ba yun? Million ba yun? 600 million. Saan dito? Ayun pala, wala nga doon sa GAA, kung hindi na andun sa unprogram fund na talagang winalanghiya na nila. Opo. Ay, doon sila kumuha. Hindi ba? Nabawal yun. May mga reglamento doon. Paano kang gumawa o kumuha doon sa unprogram? At isa nga, napakinggan ko kanina, pwede pala kunin yung sa loan, hindi ba? Loan. Okay. Ay, nung nagtatrabaho po ako sa Nawasa, ay kami po ay Office of the Special Project. Ang ginagawa namin ay nagtatayo kami ng mga pumping station dyan sa Nawasa. Buong Metro Manila po yan. Buong Metro Manila. At umaabot pa kami ng malayo sa Metro Manila. Cavite, ganyan. Tanay Rizal, ganyan. Umaabot kami dyan. Antipolo, na hindi nasakop yan ng Metro Manila. Ngayon ay dyan po sa foreign project, kasi nga ang isa sa pinagkukuhanan yung foreign project, foreign funded project. Isishare ko lang po sa inyo, may kasama kami, yung manager namin mismo, yung pinakamataas doon sa groundwater supply project. Groundwater po ang tawag doon, kasi nga galing sa ilalim ng tubig. Hindi surface water. Ang surface water ay yung rainwater yan na nanggagaling sa dam. Ang manager namin ay tauhan mismo noong pinangutangan ng pira. Opo. Tauhan mismo. At may mga tauhan din siya. Isa o dalawa. Opo. Kaya hindi din lulusot ay pero nga, niloloko nila. Ayan po So, isinir ko lang po sa inyo na talagang lukuhan yan. Bakit ang program pan ang ginamit nila? Tinakasan nila ang batas o inikutan nila ang batas. Ayan po hindi ba? Yan po talaga ang tao. Yan po talaga ang normal sa tao. Na hanggang maari, iiwasan nila ang batas o iikutan nila ang batas. Si Joel Villanueva, nangangaral pa yan nangangaral pa yan ng kabutihang asal o ano ang righteousness ng Diyos pero ganyan. At ngayon, hindi na nila maididinay yan. Kasi nga, nakita na na mayroon talagang ganon. Ang papatunayan na lang ay tumanggap ba sila ng 25% o ng 30% doon sa total cost ng project. Ay lahat po ng tao naniniwala na dyan Lahat po ng tao. Kung ako si Bryce, kung ako didiretsahin ko na ito mga senador ay hindi ko po pwedeng patunayan yan kasi nga ay tao lang ako. Hindi ako ang nagbibigay doon, hindi ako ang kausap doon. Pero naririnig ko, sinabi nga daw ni Alcantara na may 25% ang mga senador 30%. Yun ang narinig ko. Pero hindi ko pwedeng patunayan yan. Dapat diretsahin na niya. Limitado po ang tao. Ay kung minsan kasi ay nadidismaya ako sa mga senador na nagtatanong o nagsasalita na kailangan patunayan niya. Hindi po kayang patunayan ni Bryce yan dahil hindi siya ang kausap Kahit na nga siya ang kausap, ang magdadala niyan iba. Maaring mga grupo ng mga pulis o mga military ang magdadala na lang yan. O may mga escort yan.
Oh. Kaya mahirap napatunayan mo na tinanggap mismo. Mahirap Oh. Pero tama na yun na may mga corroborating evidences. Oh. May pondo na nawawala, may budget na inilaan, may na-release na ganung panahon na pira. Oh. At may nabultuhan na pira. Doon nga sa opisina nila ata yan. Oh. Nanaandun si Alcantara. Oh. Corroborating po yan na maniniwala ka talaga. Pero yung patunayan mo na tinanggap mismo, mahirap yan. Mahirap. Kaya medyo nagkakamali po yung mga senador. Enough na yan na nakita nyo na ang proseso at doon sa proseso, doon kayo gagawa ng panibagong batas kung mayroon man. Kung mayroon man para maiwasan yan. Ganun po yan. Kayo ay nagmi-meeting dyan para gagawa ng batas, hindi para i-prosecute. Of course, pwede kayong magrekomenda na kasuhan ito. Pwede yun. Hanggang recommendation lang kayo. Pero yung i-prosecute nyo kayo mismo o yung mayroon kayong punitive power. Wala kayong punitive power o wala kayong power mag-penalize. Ayan lang, iditini lang yan. O, iditini dyan. Ay, pero questionable pa rin yan sa akin kasi nga, ay hanggang kailan ba yan? O, hanggang kailan nyo ididitini yan? John 8:31 hanggang 32. Ito po ang nakasulat dito at parati po nating naririnig ito. Yung the truth shall set you free. Yung katotohanan ang magpapalaya sa atin o magpapalaya. Basahin ko lang po Then Jesus said to those Jews who believe in Him, who believe Him, if you abide in my word, you are my disciples indeed, sabi niya. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Pero nga ay inaabuso po ito, inaabuso itong tinatanggal kasi nila yung yung una kaya pero ganun pa man ay pwede rin and you shall know the truth and the truth shall set you free. Ang kinukuha lang natin dito, the truth shall set you free. Natotoo naman, hindi ba? Pero mga kwal lang, mga bahabahagdan lang. Ang sinasabi po ni Jesus Christ dito, if you abide in my word. Kaya kailangan alam mo yung word niya Alam mo po yung word niya. You are truly my disciples. You are my disciples indeed. If you abide in my word. Ay ano ba yung word niya? Sige. Ang word niya, ay isa sa word niya, do not lay up for yourselves treasures on earth. Ay ano bang ginagawa ni Jinggoy Estrada? Hindi ba? Ay nagliliap siya Nag-iipon siya ng kayamanan ng mundong ito At saka si Joel Villanueva. Ay adi, wala na sila, hindi ba? Hindi na sila disciples. Hindi na sila dito. Ngayon ay pero nga ay inaabuso kasi ito Pero totoo din ito na the truth shall set you free. At least, mayroon kang alam na totoo ay hindi ka na maluloko. Yun ang ibig sabihin niyan. Hindi ka na pwedeng lukuhin ng kung ano-anong mga mga samut-saring mga katulad nga yung ginawa ni Joel Villanueva, hindi ba? Dinala niya yung GAA ng 2023 ata yan, sabi niya. Hanapin mo dito, Bryce, saan yung 600 million? Ay pinapahanap niya. Ay hindi naman si Bryce ang nagprepara niyan, hindi ba? Hindi niya mahahanap yan, Yung pala, doon nakatago, hindi ba? O doon nakasingit sa unprogrammed fund. Ayan po. Kaya, wala
kuwan na ito, naniniwala ang tao kay Bryce. Yan po. At yun nga, dapat na ibigyan siya ng pagkakataon para halongkatin pa yung mga record niya para maipresenta. Hindi ba? Malay natin, hindi ba? Malay natin kung may mga video yan, hindi ba? O na-videohan niya o na-file niya, hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po at dalangin ko po sa Panginoon sa ating pagkikinig po ay sana tayo ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.